place above, where Christ is seated at the right hand of God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "If the world hates you, realize that it hated me first. If you belonged to the world would love its own. But because you do not belong to the world, and I have chosen you out of the world hates you. Remember the word I spoke to you. No slave is greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will also keep yours. And they will do all these things to you on account of my name, because they do not know the one who sent me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. In this Mass, we welcome the different pilgrims, either by group or just coming here to this church in their own pilgrimage. And we welcome you to the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. This is where the image of Jesus Nazareno is enshrined. And this is also a place where we can breathe, we can experience the love of the Lord. Even at times in our journey and pilgrimage, we find it tiresome. Pakiramdam mo'y ubos na, pakiramdam mo'y pagod ka na, pwedeng huminga at magpahinga sa presensya ng Panginoon. Kung sa tingin mo, sa paglalakbay mo, nawawalan ka na ng pag-asa, ang dambalang ito ay bukal ng pag-asa. Kay Jesus tayo umiinom. Ang kanyang katawan at dugo ay nagpapalakas ng ating kalooban na patuloy tayo maglakbay tungo sa kaganapan ng ating buhay. Kung titignan natin at we will go back to our reading, especially our gospel, Jesus is not promising a journey that is smooth sailing. Jesus is telling us, if the world hates you, realize that it hated me first. So Jesus is not promising you a life that is so comfortable. But one thing that the Lord is promising you, that even in the hardships of your life, He will walk with you. You are not alone. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay mo. Kaya sa kabila ng pagod, sa kabila na minsan ay nawawala ng pag-asa at pagkalito, ang pangako ng Diyos sa atin, hindi ka nag-iisa, kasama mo ako. Kung inuusig ka sa pagtindig mo, sa pananampalataya mo, sabi ni Jesus, do not worry. The world hated me first. Pero may pangako din ng Diyos.
hindi ka nag-iisa sa paglalakbay mo. May komunidad ka din na susuporta at magpapalakas ng loob mo. Kaya ang sabi ni Jesus, yung nakakakilala sa aking salita, yung nakikinig sa aking tinig, ay makikilala ka rin. Kaya hindi ba sinasabi natin, kadalasan, no, it takes one to know one. At bilang isang Kristiyano, bilang isang deboto, nakikilala mo ang deboto dahil deboto ka din. Nakikilala mo ang isang tao na naglalakbay sa pananampalataya sa kabila na minsan ay nahihirapan din. Pero andyan ka, umaalala at sumusuporta. Bakit? Kasi ang paglalakbay mo din naman, hindi naman naging madali eh. May mga panahon na malubak ang daan. May mga panahon na madilim ang lahat. Pero dahil nakalakbay ka, dahil napagdaanan mo, you can support one another. Kaya magandang imbitasyon din sa atin, as pilgrims, we support one another. Strengthen each other in faith and in hope. Lalong-lalo na ho sa mga kabataan na tila nawawala ng pag-asa, na panghihinaan sa mga panahon na iniisip nila, nag-iisa na lamang sila. Wala silang mababalingan. Walang magpapalakas ng loob sa kanila. Baka pwede rin bilang mga nananampalataya at naglilingkod sa Diyos at nagmamahal sa Kanya, we can strengthen each other in faith. Kaya maganda rin pagkakataong pong ito, no? As we celebrate our Pilgrim's Mass this Saturday morning, we also have in our presence the, ang tawag dito, no? World Youth Day Cross. Ang krus po ito at kasama ng larawan ng mahal na ina ay umiikot po sa iba't ibang bansa. Kagabi ho, galing pa ho Japan yan. At iikot sa bansa, sa Pilipinas, at hindi ko alam anong bansa ang next destination yan. At ang end point would be on 2027 saan nga ba ang World Youth Day? Sa Korea. South Korea. Baka gusto niyo mag-ipon-ipon. May 2 years pa para mag-ipon. Nakikita niyo ulit ang krus na iyan. At paalala sa atin, that in our pilgrimage and journey in faith, we are not alone. Christ is with us. And because Christ is with us, we accept the fact that in our journey and pilgrimage, yung kasama natin napapagod din. Yung kasama natin ay napanghihinaan ng loob din. At bilang magkakasama naglalakbay, we can strengthen each other in faith. Because Christ strengthens us even in the times we feel tired and hopeless. Christ is the one who nourishes us when we feel that we are already empty. His grace, His love fills us. Kaya ang dambanang ito, tahanan ng bawat Pilipino. Bukas ang mga pinto para sa mga debotong nais sumumpong sa mukha ng Poong Nazareno at lalong higit uminom sa batis at bukal ng kanyang pag-asa. Nawa sa mga naririto at hinahanap ninyo ang pag-asa. At ang tanong ninyo, may pag-asa nga ba, Panginoon? Nawa sa inyong pagdalaw dito, sa inyong pagsumpong sa mukha ng Poong Nazareno, matagpuan ninyo, siya ang pag-asa. Siya ang bukal ng pag-asa. Nagpapahinga, humihinga, pinalalakas ng grasya ng Diyos. You are not alone. Amen.